Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ayan nga pong nandyan sa ating thumbnail na kung saan ito po. SMNI, nais busalan ng Kongreso. Ka Eric, handa ng magpakulong. O ayan po yan. Bakit po ganyan ang ating thumbnail? Kasi po, meron po tayong ipaparinig sa inyong audio. Hindi natin mapapakita sa inyo ang video kasi galing po yan sa laban kasama ng bayan. Mamaya, alam nyo naman, mainit itong mga to. Baka tayo naman ang balikan, i-CPR tayo. Di po ba mga kababayan? Pero bago tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page, hindi po sa amin. Sa kanilang Facebook page at ganoon din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at lahat ng nanonood ng ating videos. May God bless you all. At doon nga po pala sa nagsasabing bakit daw laki-laki ng mata ko? Anong pakialam nyo kung malaki mata ko? At least malaki. Malaki ang nakikita. Kayo, maliit ang utak. Kaya wala kayong masabi. Kundi yung aking mata. Yan Di ba? Pati ba naman mata? Out of topic talaga tong mga freaking minions ng Duterte na ito, no? Talagang pikon na ba kayo? Eto pa, susundan natin. So, pakinggan po natin, mga kababayan at kaibigan, itong audio nitong mga ito na kung saan napakatapang po nila Diyan sa kanilang show na Laban Kasama ng Bayan, na hindi naman pala daw po sila media, kundi commentaries lang. Bakit nyo pa ginagamit yung Sunshine Media Network? Media. Tandaan nyo, sabi yan ni once a rebel, always a rebel, Ka Eric Celis. Hindi daw sila media. Commentaries daw po sila. Bakit diyan sa Laban Kasama ng Bayan may nagbabalita? Putang ira. Very confusing. Ito po, audio na lang ha. Pakinggan nyo po bakit po natin nasabi yan because of this, no? Maiksi lang naman tong audio na ito. How did it feel like? It really felt like SMNI was being singled out and that there was a very clear agenda to take away the franchise of SMNI. At saka yung parang binubusalan ka na, kasi may parte doon na kahit yung Twitter ko, it was being used against. Thank you, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco. Salamat at mabibigyan ako dito ng pagpapaliwanag na hindi ako ikukontempt at hindi ako ikukulong. Pero next, willing at ready na ako magpapakulong. That is a commitment and pledge. Kung gagawin nila yon sa loob ng Kongreso, handa po ako doon. So yan po, no, mga kababayan, no, yung dalawa po na resource person nung November 30 sa hearing nga po, diyan po sa ginawa nilang fake news na meron daw pong 1.8 billion travel expenses si Speaker Martin Romualdez. At diyan nga po sa kanilang show na Laban Kasama ng Bayan the following day, diyan po sila nagngangaw-ngaw. Diyan po sila nagbent ulit, no? So, sa mismong bibig ni Doktora Lorraine Badoy na sinabi niya pa na parang binubusalan ng Kongreso o ng lower house ang SMNI. Nais ng HOR o House of Representatives na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. No? Kasi yung prangkisa ng SMNI ay nasa Suara. No? Ulitin ko, pagkakaalam ko, pag-aari daw ng appointed son of God ang SMNI. Yung pala, honorary chairman. No? Kung siya ang may-ari ng SMNI, dapat sumipot siya dun, hindi yung isang engot dun. Yung hinamon na maglapag kayo ng prangkisa pag hindi nyo napatunayan yung 1.8 billion, no? I have to talk to the board. Tapos yung dalawang host naman na ito, si Badoy at si Celis, nung nandun sa
nung nandoon sa Kongreso during that time, akala mo naman mga basang sisiw. Tapos pagdating sa show nila, doon sila nagbibent. Bakit hindi nyo sinabi ang mga bagay na ito doon sa hearing na yon? Siguro, in your defense, wala kayong lawyer Nilaglag kayo ng SMNI lawyers, no? At meron pa nga pong sinasabi dito si Ka Eric pero next time na yan, dun sa venting nila, no? Now, punta tayo kay Ka Eric, na sabi niya, handa naman na daw siyang magpakulong kung sakaling siya ay iko-contempt. Sanay-sanay ka naman na yatang makulong Di ba? Bakit hindi mo rin yan sinabi doon sa Senado, sa lower house hearing na handa kang magpakulong? At sinabi nga sa iyo na they are not suppressing your karapatan, no? Na 'di ba nga si Congressman Acop sabi lang, they're just asking questions. Your right is not being suppressed here. 'Di ba? Di naman nila sinabing sige, pag nagkamali ka, iko-contempt ka namin. Di po ba? Siguro hindi rin masama sabihin na paalala lang na hindi ka tutulungan ng lawyers ng SMNI because of their disclaimer. Tapos ngayon, pinangangalanda ka nila dyan. No? Grabe naman, no? So, ayan, sa mismong bibig niya, handa daw po siyang magpakulong. Doon sa lower house, hindi naman siya ikukulong sa bilangguan mismo. Sarap buhay pa yan siguro. Pag ikay na-contempt at nakulong dyan sa lower house o sa Senado. Di po ba, mga kababayan? Ang tapang naman itong mga tong dalawa na to na magsabi pa ng ganyan no, sa show ninyo. Grabe naman. At sinasabi nyo pa na may disclaimer pa nga sila ngayon no? Yung sinasabi na yung opinions, expressing their views, no? Ito, tingnan nyo yan, no? Yung kanilang disclaimer, mga kababayan ngayon, no? Sa simula ng show nila. The views and opinions expressed by the program host or guest do not, the word do not, necessarily, what's the word necessarily? Hindi naman sinabing straightforward, necessary lang. State or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZAR 1026 Manila, Swarasag Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Ayan po yung disclaimer na yan. No, however, kung gagamit ka ba ng disclaimer na ganyan at nagkaroon ng very libelous itong mga reactionist or komentarista na itong mga to, walang pananagutan ang network, depende po yan sa nasasaad sa batas at sa prangkisa ng mga network. So, hindi po natin alam yan. Only the good minds of the lawyers at mga mambabatas. Paano po nila yan ititake? No, even though you have a disclaimer, what will also be the accountability of the network? Kung meron man, hindi ko po sinasabing hindi dapat, hindi pwedeng i-honor yan kasi it is their privilege, no, na magganyan. That protecting the company or a group of people na whatever na sasabihin nitong mga to ay hindi yun ang aming opinion. Pero the question is, do you still have the responsibility and accountability for that? Despite na naglabas kayo ng disclaimer, no? Siguro mo nasasaad yan sa batas kung meron man, no, o dun sa franchise nila. So pero dito, sa tingin nyo ba, doon sa sinasabi ni Dr. Lauren Badoy na parang binubusalan ang SMNI, binubusalan siya, no, sa kanyang karapatan ng Kongreso. Ano sa inyong opinion? May katotohanan ba yun? No? At ito namang si Ka Eric, sinasabi niya, handa siyang magpakulong. Di magpakulong ka na. Di ba? Wala namang problema yan. Or better yet, no? Mag-quit na lang kayo dyan. Kasi nawawalan na kayo ng credibility. No? Hindi nga kayo nag-apologize publicly yata dyan sa show nyo na yan Kundi, talagang pinaninindigan nyo pa ang kayabangan ninyo. You're becoming an arrogant, no? Very pa kayo, may audacity pa kayo na magaganyan.
ang tapang-tapang nyo naman sa show nyo na yan. Eh bakit nung nandun kayo sa Senado, para kayong ulitin ko, mga basang sisiw? You are also appealing to an emotion, di ba? O meron pa nga nag-speech doon, yan si Dr. Loren Badoy. Hindi naman usapan dito kung nandun ka nung bata ka o kung ano man ang ginawa mo diyan sa Kongreso nung maliit ka. Ang usapan dito is how do you defend that other o whatever question o what na statement ninyo na yung 1.8 billion pesos. No, hindi usapan dito kung anong ginawa mo nung bata ka diyan sa Kongreso. Wala na yun, history na yun. Di po ba? Nag-historian lang siya doon. Anong relevance nun? No? Yung SMNI na yan, ginagamit nyo to malign, no? To viciously attack the House of Representatives. Ano ba nagawa sa inyo? No? Kayo diyan, kayong dalawa diyan. Ikaw, Harry Roque, Panelo, ano ang nagawa sa inyo na masama ng HOR? Dahil ba sa 3 bugok na nandyan na Makabayan Black? Ako po, gustong-gusto kong maalis talaga ang Makabayan Black na yan dyan. Dahil na ako, naniniwala din ako na sila ay parte ng mga destabilization group. May affiliation sila sa CPP-MPA. But the problem is, wala tayong magagawa. May bumoto At hindi na pa napapatunayan. Kasi, kung napatunayan na yan na sila nga ay affiliated sa CPP, MPA, NDF, bakit wala ring ginawa yung previous admin? 'Di ba? Si once mighty and powerful, former President Rodrigo Roa Duterte fallen from grace. Bakit wala siyang ginawa diyan? Kayo na mismo nagsasabi noon, paulit-ulit kayo. O bakit hindi inaksyonan yan ng mga national security group niya dati? Ng DND, ng EAP, ng kapulisan. Bakit wala? Bakit hinayaan lang sila dyan? Bakit hindi sila nag-file ng cases regarding these representatives? Di po ba? Siguro naman mawawala ang immunity nila kasi that is called treason. Di ba? That's one of the highest yung parang pamamaraan ng pagkalaban sa bayan. Treason. Dito nga mga kababayan latest news lang isang Republican congressman na 3rd district ng New York. Tinanggal po siya. Parang yung ginawa kay Tebes, 'di ba? Tinanggal sila. O bakit kayo nung time nyo na yon? Napag-alaman nyo naman siguro na sila ay may connection diyan sa mga makakaliwang grupo o terorismong grupong CPP, MPA, NDF. Why you did not urge the House of Representatives to evict those 3 members of them? Bakit? Di ba? Kung malakas ang ebidensya ninyo, ang labanan dito, ebidensya Di ba kung nilatag nyo yan, o kakampi nyo pa ang mga House Speakers noon, si Cayetano and Velasco, nasaan yan? Bakit hindi nyo kinausap ito? O as ang daming miyembro ng PDP laban na congressman, majority kayo. Ano nangyari? Ba't hindi nyo napatalsik itong 3 na ito? Di ba? Ngayon tapos, nagngangaw-ngaw kayo. Problema pa rin. Di po ba? Sinasabi nyong, because itong 3 na to, ang instrumento, kung bakit nagkakaganyan ngayon sa Kongreso at eventually you are blaming the Speaker, Ninong Martin Romualdez, about yung nangyayari sa inyong VP Sara Tamilmil Duterte. Ang pinagmulan lahat niyan yung CIF Di po ba? Nakisawsaw na lang kayo. Kasi kakampi nyo yung once and mighty powerful Rodrigo Roa Duterte. Bakit hindi madepensahan man ng VP Sara ang kanyang CIF? Dahil dun sa 3 bugok. Tapos kinampihan ni Martin dahil nakita nyo nakipag-usap siya sa Makabayan Black. Ganun ba ang panuntunan? Ayun ba ang malakas na ebidensya? Bakit hindi nyo ilabas yung totoong ebidensya na itong si Ninong Martin ay may connivance sa makakaliwang grupo? Ang matindi yung ebidensya kasi siya ang speaker diyan, siya ang powerful diyan, siya ang Diyos diyan Sabi ni Harry Roque, ang Speaker of the House ay parang Diyos diyan sa House of Representatives, siya lahat ang nagdidikta. O ngayon, yung accusation na yan, yung alleged accusation ninyo,
Bakit hindi nyo suportahan ng matibay na ebidensya? Tapos nung naglabas kayo ng fake news, gawa ni Ka Eric at ni Badoy, no? Dahil ang tapang-tapang nila sa show nila, nung tinawag sila sa Kongreso, pagbalik sa show nila, para na naman kayong mga ano dyan. Sasabihin nyo, binubusalan kayo. Sana lang, busalan na talaga kayo. Tanggalan na kayo ng prangkisa. Di po ba? Sabi nyo naman, di naman kayo media eh. Di ba? Ano ginagawa nyo? Parang kami, commentaries and reaction na lang. Ganyan na lang. Nag-iiyak kayo dyan sa show ninyo, ang yabang-yabang ninyo. Gawin nyo yan doon sa harap ng mga mambabatas. Di po ba? Tapos yung mga minions nyo naman, kakalkalin yung mga kaso, graft and corruption ng mga mambabatas. Ano sa akin, anong pakialam ko doon? Ang usapan dito, yung topic ng fake news ninyo at prangkisa ninyo. Kung may problema kayo sa mga kaso ng mga yun, edi kasuhan nyo rin sila. Di po ba? Hindi yung nilalayo nyo yung topic sa inyo. Deflect kayo eh. Pero huling-huli naman kayo, na kayo na nga ang nagkamali, kayo pa ang mapagmataas. Anong klaseng media kayo? Di ba? Diyos ang aming sandigan. Truth that matters. Where's the truth in there? The truth in there, you are arrogant and prideful, mga hindot. Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan, no? Na yung daw Kongreso, binubusala ng SMNI at si Ka Eric Celis handang magpakulong dyan po sa Kongreso. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.